Alam ng mga galing sa kulungan na ang pang-hold up ang pinakamabilis na paraan para kumita ng pera. Lalo na kung babae ang nanakawan mo. Kasi hindi lang sila mabagal mag-react, madali pa silang mauto. Palagi nilang ibibigay agad ang pera nila nang walang pag-aalinlangan. Kaya kumilos agad ako. At gaya ng inaasahan, napasok ako sa loob at nagbilang ng rehas sa loob ng 1 taon. Kasi isang pulis na babae ang hinold up ko. Pagkalipas ng 1 taon, nakalayan ako. Balak ko sanang magbagong buhay. Pero nang makita ko yung natitirang 5 piso sa bulsa ko, naisip ko, hold up na lang ulit kaya. Pinakamatindi na niyan ay ang bumalik sa kulungan. Tutal, may pagkain at inumin naman doon. Pero ang hindi ko alam, sa loob ng 1 taon na pagkakakulong ko, nagbago na pala ng husto ang mundo. Dumating sa mundo ang kung ano-anong mga halimaw at masasamang espiritu. Tuwing gabi, may mga demonyong gumagala. Pero hindi ko na masyadong inisip yun. Ang gusto ko lang ngayon ay mapun agad ang tiyan ko. Kaya kinuha ko yung natitira kong 5 piso. Bumili ako ng sirang espada na gawa sa kahoy ng peach sa tabi ng daan at umalis na. Siguro dahil gabi na, kanina pa ko paikot-ikot sa kalsada. Pero wala akong makitang tao. Kahit anino ng multo, wala. Habang iniisip ko kung bakit ang hirap na pati mang hold up ngayon. Sa wakas ay may nakita akong isang anino sa unahan. Nakatayo lang doon ang anino. Ay parang itim na usok na nakapalibot sa katawan niya. Pero masyadong madilim, kaya hindi ko na pinansin. Ang nasa isip ko lang, sa wakas, makakakain na rin ako. Kaya dala ang espada, sumugod agad ako. Hinawakan ko ang leeg ng babaeng demonyo gamit ang isang kamay ko. Habang ang isa kong kamay ay tinutok ang sirang espada sa leeg niya. Huwag kang kikilos. Hold up to. Ilabas mo ang pera mo. Sa di kalayuan, natigilan ng ilang exorcist na dapat sana'y huhuli sa babaeng demonyo. Pati yung babaeng demonyo, natigilan din. Anong nangyayari dito? At sabi ko ulit habang galit na galit ang itsura ko. Bilis, ibigay mo sa akin lahat ng pera mo. Hindi, sasaksakin kita. Namutla ang mukha ng babaeng multo. Sa kanyang mga nakakatakot na mata na parang sa patay na isda ay mababanaag ang pagkalito. Matagal bago siya nakabawi sa pagkabigla. Ako, hino-hold up ako. Ang ilang ghost hunter na nagtatago sa dilim para hulihin ang multo ay natauhan din. Dahan-daang nagsalita ang pinuno ng mga ghost hunter. Putep, ang hold up ng babaeng multo sa ganitong oras ng gabi. Kung hindi yan astig, ewan ko na lang. Sumang-ayon din ang babaeng ghost hunter sa likod niya. Nakakahiya, tayong ang mga ghost hunter, kahit magsama-sama pa, nag-aalangan tayong kalabanin yung multo na yan. Pero itong lalaking to, mag-isa siyang sumugod. Siguradong magaling to. Hay, may 10,000 pisong premyo pa naman yung multo na yan. Mukhang hindi na naman natin makukuha yung premyo. Kasi nga kulang pa tayo sa galing at duwag pa. Tingnan mo siya, ang astig. Samantala, ang babaeng multo ay hindi alam ang gagawin. Iniisip niya, ang lalaking to, naglakas loob siyang magpakita sa gabi. At walang takot na hinawakan ng isang multong tulad ko. Ibig sabihin, hindi lang siya takot sa multo. Kundi kampante pa siyang kaya niya akong talunin. Nang maisip niya yon, naramdaman ulit ng multo ang nakakapasong pakiramdam sa kanyang leeg. Iyon ay dahil sa sirang espada na gawa sa kahoy na peach na nakadikit sa leeg niya. Nagdudulot ito ng pakiramdam na parang nasusunog. Kung hahayaan niyang ibaon ng lalaking to ang espadang kahoy sa leeg niya. Kahit hindi man tuluyang maglaho ang kaluluwa niya, siguradong malubha ang matatamo niyang pinsala. Matapos ang mabilis na pagsusuri sa sitwasyon, nagpa siya ang babaeng multo na sumuko. Huwag mo kong sasaktan. Ibibigay ko sa iyo ang pera. May bahid pa rin ang kilabot sa kanyang boses. Pero ang tanging nasa isip ko lang ay makuha ang pera at umalis. Kaya hindi ko na masyadong inisip yun. Sa halip, nakaramdam pa ako ng kaunting pagmamalaki. Ang mga babae talaga, duwag. Sa simpleng pananakot ko lang, nanlamig na agad ang buong katawan niya. Mukhang may potensyal talaga akong maging isang astig na holdapper. Kinapaka pa ng babaeng multo ang kanyang sarili. At maya-maya'y may dinukot siyang isang bungkos ng perang papel. Itinaas niya ang mapatla niyang kamay at iniabot sa akin na nasa likod niya. Hinablat ko ang perang papel. Kumunat ang noo ko. Galit na sinabi, "Putan Jaina, anong gagawin ko sa perang papel? Pinagluloko mo ba ako?" Nagtaka ang babaeng multo. "Perang papel lang ang meron ako. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ka nag-iisa. At hino-hold up mo pa ang perang papel ko. Ngayon, ako naman ang natulala. Perang papel lang ang meron ka. Akala mo ba multo ka? Para magdala-dala ka ng ganyang karaming perang papel." Naisip ng babaeng multo. Anong ibig mong sabihin sa akala ko multo ako? Hindi ba ako multo? Bigla, tila may naunawaan ang babaeng multo at sinabi sa isang nakakakilabot na boses. "Hindi mo ba alam na isa akong multo?" Kasabay nito, biglang sumabog ang nakakatakot na aura mula sa kanya. Kumalat ang isang napakalamig na pakiramdam. Hindi ko napigil ang manginig sa ginaw. Napalunok ako ng laway. Naisip ko, imposible. Hindi naman siguro ako ganito kamalas, di ba? Lumabas para mang hold up tapos multo pa ang nabiktima ko. Matapos kong kumalma, naglakas loob akong sumagot. "Porket sinabi mong multo ka, maniniwala na agad ako. Paano mo mapapatunayan na isa kang multo?" "Sige, papatunayan ko sa'yo." Pagkatapos niyang magsalita, nagsimulang lumagutok ang ulo ng babaeng multo. At habang hindi gumagalaw ang leeg at katawan niya, dahan-dahang umikot ang ulo niya papunta sa likod. At nagkatitigan kami. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na masama ang paggawa ng krimen.
Lalo na ang pang-hold up, pagsisisi. Sobrang nagsisisi. Nagkunwari akong kalmado at buong tapang pa ring sinabi. Ano? Wow, ang galing mong pumihit ng ulo, ha? Iyan na ba ang patunay na isa kang multo, Aber? Kung matapang ka, tanggalin mo ang ulo mo. Saka lang ako maniniwala sa'yo. Ngumiti nang nakakakilabot ang babaeng multo. Pagkatapos, hinawakan ng mapatlan niyang mga kamay ang sarili niyang ulo. At itinaas ito mula sa kanyang leeg. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa lugar ng kanyang puwitan. Pagkatapos, ikinabit niya ang ulo sa kanyang puwitan. At gumawa pa ng isang nakakatakot na mukha. Dinukot pa niya ang kanyang mga mata. At inilagay sa kanyang palad. Sige na, tama na. Huwag mo nang ituloy. Naniniwala na ako. Sa totoo lang, noong pinahihit mo pa lang ang ulo mo, naniniwala na ako. Dahil naniniwala ka na, pues, mamatay ka na. Sabi niya sabay ibinuka ang malaki niyang bibig. Noong malapit na akong makagat ng malaking bibig ng multo. Sumigaw ako ng malakas. Teka lang. Natigilan ang babaeng multo. May ipapakita akong maganda sa'yo. Binitawan ko ang pagkakahawak sa leeg ng multo. Dahan-dahan kong ibinaba ang zipper ko. Nanlaki ang mga mata ng multo. Mukhang may ipapakita nga siyang magandang bagay sa akin. Pero sa sumunod na sandali, isang malakas na agos ng likido ang bumulwak sa kanya. Biglang napasigaw sa sakit ang babaeng multo. Para siyang binuhusan ng asido sa mukha. Sa sobrang sakit, biglang lumipad palayo ang ulo niya. Buti na lang alam kong mabisa ang ihi ng binata laban sa mga multo. At buti na lang, birhen pa ako. Galit na galit ang babaeng multo. Sinubukang lumipad pabalik ng ulo niya para atakihin ako. Pero idiniin kong maigi ang belang espada na gawa sa pitchwood sa leeg ng multo. Huwag kang kikilos ng masama, ha? Baka hindi ka mamatay sa ihi ng binata. Pero kapag itong espada na gawa sa pitchwood ang itinarak ko sa leeg mo, siguradong hindi mo kakayanin. Biglang huminto sa pagsugod ang ulo ng multo. Sinaman ako ng tingin ng babaeng multo at sinabi, ano ba talaga ang gusto mo? Noong una, gusto ko lang mang-hold up. Ngayon, gusto kong iligtas ang buhay ko. Wala akong pera ng mga buhay. At kung bibitawan mo lang ang katawan ko, hindi kita sasaktan. Anong akala mo sa akin, 3 taong gulang na bata? Sinasabi ko sa'yo, galing na ako sa kulungan. Gusto mo akong lokohin. Kapag binitawan ko ang katawan mo, agad mo akong papatayin, maniwala ka man o hindi. Tatahimik ang babaeng multo, dahil tama ang sinabi ko. Pero bilang isang multo, isang babaeng multo, paano niya ito matatanggap? Kung ganun, ano ba talaga ang gusto mo? Pasigang na tanong ng ulong lumulutang sa ere ng babaeng multo. Alam ko rin, na hindi rin solusyon ang patuloy na paghawak sa leeg niya. Kaya kinuha ko ang cellphone ko at tumawag. Hello, 911 po ba to? Kanidnap ko po ang isang babaeng multo. Medyo tensyonado po ang sitwasyon ngayon. At medyo nakakailang din po. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pwede po ba kayong pumunta rito? Hindi inasahan ng babaeng multo na tatawag ako sa pulis. Dapat ninyong malaman, sa mundong ito na puno ng mga multo at halimaw, may mga taong espesyalista sa pagharap sa kanila. Nahahati ang mga taong ito sa opisyal at hindi opisyal. Ang mga hindi opisyal ay mga albularyo, pari, exorcist, at mga katulad nila. Ang opisyal naman ay isang departamentong itinatag sa ilalim ng pulisya. Kumukuha sila ng mga taong may pambihirang kakayahan para harapin ang iba't ibang uri ng demonyo at multo sa syudad. Pagkatapos kong tumawag sa pulis, agad na nagpadala ang Spirit Police Bureau ng mga Spirit Police nila. Sa mga sandaling iyon sa kalye, ang ulo ng babaeng multo ay hindi pa bumabalik sa katawan niya. Yung lumulutang na ulo, tumingin sa akin at nagsabi, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi niya inasahan na tatawag ako ng pulis. Dumating na ang mga Spirit Police. Ang isang babaeng multong tulad niya ay huhulihin lang para ikulong. Dahil madalas siyang manakat ng tao, nilabag niya ang mga patakaran ng Spirit Police para sa mga demonyo at multo sa mundo ng mga tao. At kapag ito'y nilabag, huhulihin at paparusahan sila ng mga Spirit Police. Wala akong gustong gawin. Gusto lang kitang isuko sa mga Spirit Police. Para makalayo na ako sa panganib. Walang magawang sinabi ng babaeng multo. Sa ating dalawa ngayon, sino ba talaga ang nasa panganib? Kanidnap mo ang katawan ko. Habang nakatutok sa katawan ko ang isang pitchwood sword. Tapos sasabihin mong hindi ka ligtas. Tumawag ka pa ng pulis. Akala mo ba ginasto ko to? Kung bibitawan ko ang katawan mo ngayon, hindi mo ba ako papatayin? Seryosong sinabi rin ng babaeng multo. Sinabi ko na, itawan mo ang katawan ko. At hindi kita sasaktan. Sumimangot ako at nagpatuloy sa paghihintay sa mga Spirit Police. Hindi ko man lang binitawan ng bahagya ang hawak kong pitchwood sword. Nakatutok pa rin ito sa leeg na walang ulo. Kahit anong sabihin ng ulo ng multo sa harapan ko. Hindi lang talaga ako nakinig. Halos masiraan na ng bait ang babaeng multo. Kadalasan, siya ang gumagawa ng masama. Ngayon, hindi niya akalain na siya pala ang makikidnap. At noong mga oras na wala na siyang pag-asa, isang police car ang dumating. Bumaba ang ilang Spirit Police. Pagkalapit ng mga Spirit Police, natulala sila sa tanawing nasa harapan nila. Halatang hindi nila naintindihan kung ano ang nangyayari. Ang kapitan na namumuna sa kanila ay may hawak na batutang puno ng mga simbolo. At may dagdag pang mga selyong papel. Lumapit siya. Tumingin siya sa lumulutang na ulo ng multo. Pagkatapos ay tumingin sa katawan ng multo na hawak ko at nagsabi, anong nangyayari dito? Suminghal ang babaeng multo at sinabing, kanidnap niya ako. Agad akong kumontra.
Anong kidnap? Ikaw na babaeng multo, kung sino-sino na lang ang tinatakot mo sa gabi. Nandito ako para disiplinahin ka. Inis na umirap ang babaeng multo. Malinaw na sinabi mo kanina na magnanakaw ka. Humingi ka pa nga ng pera sa akin. Ano to? Lokohan. Bakit naman kita pag nanakawan? Aber, isa kang multo. Pera ba ng patay ang kailangan ko? Para gastusin sa kabilang buhay. Todo tanggi ako na isa akong kidnapper. Sa sandaling iyon, hindi na alam ng babaeng multo kung ano ang sasabihin. Hindi niya ako kayang talunin sa argumento. Ang tanging nagawa niya ay titigan ako ng masama dahil sa galit. Halata namang mas naniwala sa akin ang mga pulis ng kaluluwa. Kasi naman, ang pagnakaw sa isang multo. Imposible talaga kapag inisip mo. Isang batang babaeng pulis na maikli ang buhok ang lumapit. Tinitigan niya ang pugot na ulo ng multo at sinabi, "Hoy, ikaw na nilalang ka. Gusto mo pang baliktarin ang sitwasyon dito. Pag nakawan ng multo, tanga ba siya para pag nakawan ka?" Tumingin ako sa babaeng pulis at sinabi, "Hindi rin naman pwedeng ganyan ang sabihin mo. Sinasabi lang naman niya yan. Imposible namang pag nakawan mo talaga siya. Anong kinatatakot mo?" Pagkatapos magsalita, tiningnan ng babaeng pulis ang ulo ng babaeng multo. "Ibalik mo yung ulo mo sa katawan mo. Sumama ka sa amin. Huwag ka nang magtangkang lumaban, ha?" Halatang hindi payag ang babaeng multo. Galit niyang sinabi, "Sa tingin niyo, kaya niyo ako. Subukan niyo kung matapang talaga kayo." Nang makita kong nagyayabang siya, sumimangot ako at idiniin ng malakas ang bali kong espadang gawa sa kahoy ng peach. Sa leeg ng katawan ng babaeng multo at sinabi, "Makinig ka sa kanila, gawin mo ang sinabi. Kung hindi, itutusok ko to, maniwala ka man o hindi." Biglang naduwag ang babaeng multo. Sinaman niya ako ng tingin. Dahil wala nang magawa, napilitang lumipad pabalik ang ulo ng multo. Bumalik ito sa katawan niya. Sa pagkakataong iyon, sumenyas ang pinuno ng mga espiritong pulis. Kumuha ang babaeng espiritong pulis at isa pa nilang kasama ng espesyal na posas. Lumapit sila para posasan ang babaeng multo. Nang makita ko ang nangyari, sa wakas ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Pagkatapos, isinakay ng dalawang espiritong pulis ang babaeng multo sa sasakyan at ikinulong doon. Lumapit sa akin ang babaeng espiritong pulis na may dalang sobra, iniabot ito sa akin at sinabing, "Salamat sa iyong tulong para sa kaligtasan ng ating syudad. Ito ang iyong gantimpala." Natigilan ako. Kinuha ko ang sobra at binuksan ito. Isang makapal na pera, mukhang 10,000. Biglaan naman yata ang swerte. Hindi man lang ako handa. Leche, hindi lang ako nakulong sa pagkidnap sa babaeng multo. May pera pa. Agad na nagningning ang mga mata ko. Mukhang magandang pagkakakitaan to ah. Kinapa ko ang 10,000 piso sa bulsa ko. Hindi maipaliwanag ng mga salita ang excitement na nararamdaman ko. Tapos, napapalo ako sa hita ko. Multo lang naman pala eh. Para sa pera, lalabanan ko na lahat. Mula noon, isang pogi ang tumahak sa landas na hindi naman krimen. Pero may bayad, ang landas ng isang astig na bandido na walang atrasan. Ngayong may pera na ko, naisip kong kumain muna ng masarap. Kaso, gabi na. Saan naman ako hahanap ng bukas na kainan? Sakto namang, hinabol ako ng ilang exorcist na nagtatago kanina sa dilim. Sinabi ng pinuno nila, "Paul, bilib ako sa'yo." Paano mo nagawang labanan mag-isa ang babaeng multo gamit lang ang sirang pitchwood sword? Tiningnan ko sila at sinabing, "Sino kayo? Magpakilala kayo. Mga exorcist kami. Sabihin na nating mga trainee pa lang." Bumuo kami ng isang team. Ang tawag ay Dark Knight Squad. Ang trabaho namin ay harapin ang mga demonyo at masasamang espiritu na nananakit ng tao. Kapalit ng bayad at pabuya. Ako ang leader nila. Ako si Lian. Sabi ko, "Bakit hindi kayo kumilos kanina?" "Bro, hindi kami kasing lakas mo, no? First time naming makaharap ng babaeng multo. Kaya, kumunat ang noo ko, na para bang sinasabing hindi ko rin ito unang beses." Pagkasabi ko noon, mas lalo siyang nagulat. At yung babaeng exorcist, tuwang-tuwa na sinabi, "Idol, first time mo rin palang humarap sa multo. Wow, ang tapang mo naman pala." Ipinasok ko ang mga kamay ko sa bulsa, nagkunwaring seryoso, at sinabi, "Wala lang yun. Isang multo lang naman." Dali-daling sinabi ni Lian, "Boss, pwede mo bang i-share sa amin ang experience mo? Handa kaming matuto. Itong pagharap sa multo. Una sa lahat, hindi ka dapat matakot. Aling multo ba ang hindi naging tao bago mamatay? At sinong tao ba ang hindi nagiging multo kapag namatay na? Anong dapat ikatakot doon? At dahil ginagawa nyo to para sa pera, mas lalong hindi kayo dapat matakot. Tutal, sa pagitan ng kahirapan at multo, mas nakakatakot ang kahirapan. Boss, sobrang tama ng sinabi nyo. Ano, gusto nyo po bang sumali sa Dark Knight Squad namin? Sa inyo na po ang posisyon ng leader." Sabi ni Lian. Nag-isip ako ng isang segundo at agad na tumanggi. Ang dahilan ay, bakit ko naman hahatiin ang perang pinaghirapan ko? Sakto namang, ang police car na may dala sa babaeng multo ay dumating sa isang intersection. Nakita nila ang isang pulang sedan chair na buhat-buhat ng 4 na maliliit na multo. Sumugod ito mula sa gilid, at direktang bumangga sa police car. Ang pulang sedan chair ay hindi man lang nasira, pero ang police car ay diretsong tumaob. Sa loob ng sedan chair, isang magandang babaeng multo ang humalakhak ng nakakatakot. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang walang malay na lalaking spirit cup. Dadalhin na siya para sa seremonya ng kasal. Nang makagapang palabas ang iba pang spirit cup mula sa police car. Nawala na ang pulang sedan chair.
At sinamantala ng babaeng multo ang pagkakataon para lumipad palayo. Sa galit, dali-daling kinuha ng babaeng spirit cup ang walkie-talkie at sumigaw. May lumitaw na pangkasal na sedan sa Chunfeng intersection at may kinuha silang isang spirit cup. Nakatakas din ng babaeng multong hinuli namin. Kailangan namin ng backup. Samantala, balak ko sanang magpaalam na sa mga exorcist. Pero bigla akong napaisip, dahil nagpasya na akong labanan ng mga multo sa hinaharap. Kailangan kong mas marami pang malaman. Kaya nagtanong ako, oo nga pala, kung tungkol sa pagharap sa mga multo. Anong armas ang pinaka-epektibo? Ha, sa amin niyo po tinatanong yan. Syempre alam ko na, gusto ko lang kayong subukan. Ha, ganun po ba? Para labanan ang mga multo. Ang pinakakaraniwan ay ang Peachwood Sword. Lalo na kung gawa sa 100 taong gulang na puno ng peach, yan ang pinakamahusay. At kung ang 100 taong gulang na Peachwood na yun ay tinamaan pa ng kidlat, ito na ang pinakamataas na uri ng Peachwood Sword. Bukod sa Peachwood Sword, mayroon ding mga antang-antang na pantaboy ng multo, pamatay ng multo, at mga tungkod na panupil sa demonyo. Mayroon ding mga pulang sinulid at bagwa mirror. Nag-uunahang sumagot ang mga exorcist. Habang ako naman ay palihim na tumatango at tinatandaan ang lahat. Magaling. Wala naman talagang problema sa kaalaman ninyo sa larangang ito. Ang kulang na lang ay lakas ng loob. Tuwang-tuwa sila nang marinig iyon. Tapos, sinabi ng babaeng exorcist, pwede niyo po bang ipakita ulit sa amin kung paano lumaban sa multo? O kaya, maghanap kami ng isang multo. Tapos gabayan niyo po kami. Sabi ko sa sarili ko, paano naman ako lalaban sa multo? Tsaka, wala pa man din akong nabibiling mga gamit. Habang nag-aalala ako dahil doon, sa di kalayuan, isang pamilyar na babaeng multo ang mabilis na papalapit. Nang makalapit ang babaeng multo at makita ako, bigla siyang natigilan. Natigilan din ako. Tapos, ngumiti ako at sinabi sa babaeng multo, kung hindi pa tadhana ang tawag dito. Natulala rin yung babaeng multo. Ano nga ba yung tinatawag nilang pangalawang pagkakataon? Nakatakas yung babaeng multo sa kotse ng pulis. Pero hindi niya inasahan na magkikita pa kami ulit. Aba, tuwang-tuwa siya. Hoy, bata, hindi ko akalaing magkikita ulit tayo. Ang malas mo naman, no? Nang maalala niyang kanidnap ko siya dati. At sinaktan pa gamit ang ihi ng binata. Nagalit ang babaeng multo. Ngumisi rin ako ng malamig at sinabi, hindi ko rin inasahan na magkikita ulit tayo. Mukhang gusto mo talagang maging kapaki-pakinabang ulit sa akin. Ano? Tingnan natin kung sino sa ating dalawa ang malas. Habang sinasabi yun, inilabas ko ang bali kong espada na gawa sa kahoy ng peach. Nalito ang babaeng multo sa nakita niya. Anong nangyayari? Noong kanidnap ako ng lalaking to. Hindi ba't dahil nagkamali lang siya? Akala niya tao ako. Bakit ngayong nagkita kami ulit? Na alam na niyang multo ako. Ay parang ang tapang-tapang niya. Huwag mong sabihin, niloko niya lang pala ako noon. Alam mo, yang pera. Minsan mas nakakatakot pa yan kaysa sa multo. Kung sa pagkidnap sa multo, ay pwede akong magkapera. Abay hindi ako mag-aatubili. Sa sandaling ito, habang mahigpit kong hawak ang sirang espada na gawa sa peachwood. Wala akong nakikitang nakakatakot na babaeng multo. Ang nakikita ko lang ay isang naglalakad na 10,000 piso. Yung ilang intern na exorcist naman, ay sobrang kinakabahan habang nanonood sa gilid. Napabuntong hininga si Lian. Grabe, saludo talaga ako. Yung tindig at tapang niya. Kailan kaya tayo magkakaroon yan? Tumango ang babaeng exorcist. Sobrang angas niya. Hindi man lang siya natitinag sa harap ng babaeng multo. Silang lahat ay para bang naging mga fanboy at fangirl ko. Ang hindi nila alam, ang iniidolo nilang ito ay walang alam na kahit anong mahika o pagsasanay. Ang tanging meron lang ako ay ang tindig ng isang mabangis na bandido. At sa pagharap sa ganitong klaseng ako, medyo kinabahan din ang babaeng multo at nagsalita. Ordinaryong tao ka lang ba talaga? Hindi ka ba natatakot sa akin? Isa kaya akong babaeng multo. Tiningnan ko ang babaeng multo at sinabing, hindi naman ako takot sa'yo kahit noon pa. Lalo na ngayong nakaposas ka pa. Natigilan ang babaeng multo. Nang tumingin siya sa ibaba, bigla siyang nataranta. Doon niya lang naalala na suot niya pa pala ang mga espesyal na posas. Paano na to? Dahil nakakadena sa mga kamay niya ang espesyal na posas na iyon. Kahit gustuhin niya akong saktan, mahihirapan siya. Ngumisi ako ng nakakaloko. Dahan-daang lumapit sa babaeng multo. Ang babaeng multo, habang nakatingin sa ganitong itsura ko, ay hindi maipaliwanag kung bakit bigla siyang kinilabutan. Sabi nga nila, ang takot ng tao sa multo ay 3 bahagi. Pero ang takot ng multo sa tao ay 7 bahagi. Kapag ang isang tao ay naging mabangis, wala nang binatbat pa ang mga multo. Huwag kang lalapit, sisiga ako. Kinakabahang sabi ng babaeng multo. Sa di kalayuan, labis na humanga ang babaeng exorcist. Ang galing, ngayon lang ako nakakita ng multong takot sa tao. Matindi ang isang to, matuto kayo sa kanya, sabi ni Lian. Sa sandaling iyon, humalakak ako ng hehe. May nakakatakot at masamang tingin, tinitigan ko ang babaeng multo at sinabing, sige, sumigaw ka, mas lalo akong ginaganahan kapag sumisigaw ka. Hehe, ang kinatatakot ko lang ay hindi ka sisiga. Nang makita ito ng babaeng multo, lumingon siya at sinubukang lumutang palayo. Mabilis akong sumugod, itinutok ko ang aking peachwood sword sa likod ng babaeng multo. Sa takot, mabilis na umiwas sa gilid ang babaeng multo. Masyadong malapit ang distansya. Kapag sinusubukan niyang tumakas, inaatake ko siya.
Hindi ko talaga siya binibigyan ng pagkakataon. Nagalit ang babaeng multo. Biglang humaba ang dila niya at inatake ako. Agad kong ginamit ang pitchwood sword para hagupitin siya. Sa takot, mabilis na binawi ng babaeng multo ang kanyang dila. Buwisit, kung hindi lang dahil sa suot kong espesyal na posas. Dudurugin kita. Hehe, hindi mo suot yan dati, pero hindi mo naman ako nadurog. Muli, habang hindi ako nakatingin, lumingon siya at lumutang palayo. Tuminghal ako, ang 10,000 na malapit ko nang makuha. Sa tingin mo hahayaan kitang makatakas. Kahit na lumulutang ang babaeng multong ito, hindi rin naman ganoon kabilis. Lalo na't suot niya ang mga espesyal na posas, na pumipigil sa kanya na gamitin ang marami sa kanyang kapangyarihan. Ilang beses pa nga akong bumilis, at halos maabyutan ko na ang babaeng multo. Sumunod din ang ilang exorcist sa likuran para manood ng eksena. Habang hinahabol ko siya, tumatawa ako ng nakakakilabot na, hehe. Hindi ka makakatakas, malapit na kitang maabyutan. Hehe, ganito na lang kalapit, kahit ibato ko lang itong pitchwood sword, siguradong tatamaan ka. Takbo, takbo lang ng todo, mas nagiging interesante to Nang marinig ito ng babaeng multo, sobrang na-pressure na siya. Sa simula pa lang, talo na siya sa kin pagdating sa lakas ng loob. Tapos ganito pa ako kitakat ngayon. Hinahabol ko pa siya mula sa likod. At inaatake ko pa ang isip niya gamit ang mga sinasabi ko. Sino ba namang makakatagal niyan? Sa wakas, malapit nang bumigay ang babaeng multo. Hindi niya napigil ang sumigaw ng malakas. Sinamantala ko ang pagkakataon. Mabilis akong sumugod. At dinambahan ko siya mula sa likod. Pagkatapos naming gamulong ng 2 beses sa sahig, umikot ako at tinabayuan ko siya sa tiyan. Isang kamay ko ang nakadiin sa dibdib niya. Habang ang isa ko namang kamay, ay muling sanay na inilagay ang hawak kong sirang pitchwood sword sa leeg ng babaeng multo. Pagdating ng ilang exorcist, nakita nila akong napakadominanteng nakakabayo sa babaeng multo. Nasupil ko na siya. Anong nangyari? Hindi namin naabutan. Dismayadong napahampas sa dibdib si Lian. Sabi rin ng babaeng exorcist, siguradong ang lupit ng laban kanina. At nang tingnan nila ang babaeng multo, umiiyak na ito. Huhuho, sobrang nakakatakot. Huhuho, anong klaseng tao ba yan? Huhuho, gusto ko nang bumalik sa puntod ko. Sa mga oras na yun, talagang bumigay na siya. Kung alam niya lang na makakatagpo siya ng ganito kabangis na tao ngayong gabi. Sana hindi na lang siya lumabas. Ako naman, sobrang tuwa ko rin. 10,000 na naman ang nakuha ko. Napakadali namang kumita ng pera. Dahil sa sinabi ko, na mula sa hiya ang mga exorcist tulad ni Lian. Talagang nakakainsulto ang paghahambing. Silang lahat, wala man lang nahuling kahit isang multo. Samantalang siya, mag-isa lang. 2 beses kong nahuli ang iisang multo sa loob ng isang gabi. Dahil dito, labis silang napahiya. Kung malalaman lang nila na wala man lang akong kapangyarihan. Hindi ko alam kung sa sobrang hiya ay tatalo na lang sila sa ilog. Sakto namang, tila may naalala ang babaeng multo. Bigla niyang dinukot ang cellphone mula sa bulsa ng pantalon ko. At sa bilis na parang kidlat, may tinawagan siya. Mabilis na sinagot ang tawag. Hello, 911 po ba? Ako po yung babaeng multo na nahuli kanina tapos nakatakas. Pero ngayon, nahuli na naman ako ng manyak na kidnapper na to. Bilisan niyo pong pumunta rito. Bilis. Nakakatakot naman dito. Huhuho. Bilis. Natulala ako sa kakaibang diskarte ng babaeng multo. Bakit siya mismo ang tumawag ng pulis? Tatawag din sana ako ng pulis. Pero ngayon, ayos na. Ang multo na mismo ang kusang tumawag. Sinalian at ang ilang mga intern na exorcist. Halos gusto nang lumuhad sa harap ko sa paghanga. Sobrang bilib nila sa akin. Ngayon lang daw sila nakakita ng isang taong napilitan ng isang multo na isuko ang sarili sa pulis. Hindi na sayang ang gabi nila. Talagang namulat ang kanilang mga mata. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Para sa kanila, ang araw na ito ay parang sundot kulangot. Talagang nakakagulat. Hindi naman nagtagal. Yung mga police espiritu kanina mula sa Spirit Police Department ay mabilis na dumating sakay ng kotse. Unang bumaba ang babaeng police espiritu. Nang makita niyang ako ang dumadagan sa babaeng multo sa lupa, agad na nagningning ang kanyang mga mata at sinabing, "Ikaw pala yan. Hindi ko inaasahan na hindi pa rin pala nakatakas ang babaeng multo na to sa mga kamay mo." Tumingin ako sa babaeng police espiritu at nakangiting sinabi, "Nakita ko kasi siyang nakatakas na naman. Hindi ko naman pwedeng hayaan na lang siyang maghasik ulit ng kasamaan. Kaya kumilos agad ako. Asupil na siya. Ang galing niyo po talaga." Sabi niya, lumapit din ang ilan pang police espiritu at tinulungang pigilan ang babaeng multo. Sa sandaling iyon, para bang nasisiraan ng bait ang babaeng multo. Tumingin siya sa mga police espiritu at sinabing, "Bilis, hulihin niyo nako. Anong ipinagmamadali mo? Di ba kanina lang ay tumatakas ka pa? Tapos ngayon, atat na atat kang magpakulong. Tama na ang Saturday. Bilisan niyo, hulihin niyo nako." Galit na sigaw ng babaeng multo. Habang ako naman, ang pera ang iniisip ko. Pero alanganin namang ako ang unang magtanong. Kaya nagtanong na lang ako. Itong babaeng multo. Hinabol ko rin yan ng malayo-layo kanina. At pagkatapos ng matinding labanan, saka ko lang siya nahuling muli. Ang punto ko lang naman, pinaghirapan ko to. Dapat may bayad. Pero halatang hindi nakuha ng babaeng police espiritu ang ibig kong sabihin. Noong pabalik na kami habang binabantayan ang babaeng multo,
Nakaengkwentro kami ng insidente sa Pulang Lektika. Yung babaeng multo na nakapangkasal sa loob ng Pulang Lektika. Kinuha ang isa sa aming mga pulis espiritu. Nang mahabol namin sila, nasipsip na ang halos lahat ng lakas buhay ng lalaking pulis espiritu. Hindi na siya makakabawi sa loob ng 8 hanggang 10 taon. Itong babaeng multo, noong nangyayari ang insidente sa Pulang Lektika, doon siya nakahanap ng pagkakataong makatakas. Akala namin nakatakas na talaga siya ng tuluyan. Hindi namin inaasahan na mahuhuli mo pala siya ulit. Napakagaling mo talaga, sabi ng babaeng pulis espiritu, sabay sulyap sa babaeng multo. At yung tingin sa akin ng babaeng multo ngayon, hindi lang yun basta takot. Para siyang nakatingin sa isang nakakatakot na halimaw. Nang makita kong hindi talaga nudge gets ng babaeng pulis, diretsahan ko na siyang tinanong. Ha, oo nga pala. Hindi ko pa kasi masyadong naiintindihan yung sistema nyo sa pabuya. Para sa mga ganitong kaso, yung nakatakas na tapos na huli ulit. May pabuya pa rin ba? Basta bawat huli, may katumbas na bonus. Oo nga pala, tinulungan mo na naman kaming makahuli. Dapat bigyan ka pa namin ng 10,000 pisong bonus. Ha, ayos lang kahit wala ng bonus. Hindi pwede. Kailangang ibigay ang bonus. Naglabas ulit ang babaeng spirit police ng 10,000 piso at ibinigay sa akin. Sa huli, kahit nag-aalangan ay tinanggap ko na rin. Ngayong natanggap ko na ang pera, ayoko nang magtagal pa. Kaya sinabi ko sa babaeng spirit police, hindi ko na kayo aabalahin. Dalhin nyo na agad yung babaeng multo pabalik at bantayan ng mahigpit. Sige, agad siyang kumuha ng posas para sa paa, para isuot sa babaeng multo. Sinamantala ko ang pagkakataon para tanungin ang babaeng multo. Sa susunod na makatakas ka ulit, huwag mong kalimutang hanapin ako, ha? Napasimangot na lang ang babaeng multo. Hindi na ako tatakas ulit, kaya kalimutan mo na yang binabalak mo. Habang buhay na akong makukulong. Aba, nalaman mo na rin pala na masarap makulong, ano? Pagkaalis ng police car, napangisi ako. Sa isang gabi, sa iisang babaeng multo, kumita na ako ng 20,000 piso. Napakagandang pagkakitaan nito. Tumakbo palapit sa akin si Lian at sinabi, ang galing mo talaga, boss. Iwinagayway ko ang kamay ko at sinabi, nakita ko na sa inyo kung paano, di ba? Ang sikreto lang ay, huwag matakot, sugurin ninyo sila. Naiintindihan na po namin ang sikreto nyo. Paghahandaan po naming pag-aralan ito ng mabuti. Kung ganoon, gabi na rin, mauuna na ako. Sabi ko sabay talikod para umalis. Ang dali-daling kumita ng pera sa trabahong to. Naniniwala akong kahit wala akong mahika. Pero basta kompleto ang mga gamit, wala namang magiging malaking problema. Pero sa sandaling iyon, sa may kanto, isang pulang sedan na buhat-buhat ng 4 na masasamang espiritu ang biglang lumitaw. At binangga ako mula sa tagiliran. Sa sumunod na sandali, nawala ako at biglang napunta sa loob ng sedan. Labis na ikinatakot ng mga exorcist sa likuran ko ang eksenang iyon. Namumutla ang mukha ni Lian habang nagsasabing, pulang sedan, ang Maltong Nobya, napakalakas na masamang espiritu yon. Bilis, tumawag kayo ng pulis. Kinuha ng Maltong Nobya ang boss natin. Ang babaeng exorcist ay nanginginig ang mga labi sa takot at sinabing, lagot na. Tapos na ang boss natin ngayon. Sa loob ng pulang sedan, tumingin-tingin ako sa paligid. Tapos, tiningnan ko ang katabi kong nakasuot ng damit pangkasal. Isang babaeng multo na may belo sa ulo. Kumunat ang noo ko at sinabi, hoy, anong ginagawa mo? Pati ba naman multo, nagko-cosplay? Tumawa ng nakakatakot ang babaeng multo at sinabing, halika, ngayong gabi, magsiping na tayo. Biglang nagliwanag sa tuwa ang mga mata ko. May ganito palang biyaya. Sabi pa naman nila, ang mga Maltong Chino ay hindi nanloloko ng kapwa Chino. Ang Maltong Nobya ay tila naguluhan sa sandaling iyon. Hindi ito ang unang beses na lumabas siya para dumakip ng lalaki at sipsipin ang kanilang yang energy. Dati, kapag may nahuhuli siyang lalaki, halos lahat sila ay sumisigaw at nagmamakaawa. O di kaya'y direktang hinihimatay. Pero itong lalaki ngayon, hindi niya alam kung anong gagawin dito. Naisip niya. Kaya nagsalita siya, isa akong multo, alam ko. Oh, ano ngayon? Wala lang. Sandali siyang natigilan, hindi alam kung ano ang gagawin. Unang beses niyang makaranas ng ganitong sitwasyon. Pero ako, hindi ko na masyadong inisip yun. Ang nasa isip ko lang, napakaswerte ko ngayong gabi. Kakalabas lang ng balita na may pabuya sa paghuli ng kidnap na multo. Tapos 2 beses ko pang napagkakitaan ng iisang babaeng multo. At ngayon, may multo pang kusang lumalapit sa akin. At gusto pa niyang may mangyari sa amin para sa aming wedding night. Pagkatapos ng wedding night namin, agad-agad ko siyang i-report. Para kunin ng mga taga-spirit police itong babaeng multo. Kikita na naman ako ng 10,000. Nakalamang na, kumita pa ng pera. Jackpot to. Dahil doon, sinabi ko sa babaeng multo, halika na, baby, tatanggalin ko na ang belo mo. Hindi ko na hinintay ang reaksyon ng babaeng multo. Hinawakan ko agad ang pulang belo niya. At bigla ko itong tinanggal. Sa sandaling tinanggal ko yun, isang napakaganda at perpektong mukha, ang tumambad sa paningin ko. Sa sandaling iyon, natulala ako. Grabe, ang ganda niya. Oval na mukha, malalaking mata, mahahabang pilik mata na may kurbadang mga kilay. At dagdagan pa ng 2 mapupula at sexing labi. Siya na ang perpektong babae.
Ang tanging kulang lang, sobrang putla ng mukha ng Ghost Bride. Pero syempre, ang kaputlang ito nakakaiba at nakakatakot sa mata ng iba. Para sa akin ay lalo pang nakadagdag sa kanyang ganda. Hindi rin inaasahan ng Ghost Bride, na sobrang atat kong tanggalin ang belo niya. Kaya nabigla siya. Anong balak mong gawin? Kung anong balak ko, di ba sabi mo, kapag tinanggal ang belo, may mangyayari na sa atin. Oh, bakit? Aatras ka ba? Ang lakas naman ng loob mo. Alam mong isa akong babaeng multo. Pero iniisip mo pa ring makipagpulot gata sa akin. Sino ka ba talaga? May dahilan na siya para maghinala ngayon. Na baka isa akong practitioner. At posibleng isa pa sa mga pinakamalalakas na uri ng practitioner. Tutal, bukod sa isang makapangyarihang practitioner. Hindi niya talaga maisip kung sino pa ang kayang manatiling kalmado sa harap ng isang mabangis na multong tulad niya. At sinusubukan pa siyang pagsamantalahan gamit ang sarili niyang mga patibong. Ang tanging nasa isip ko lang ay pagsamantalahan ang babaeng multo. At ipagpalit siya para sa premyo. Kaya sinabi ko, ano ba talaga? Ang usapan, pagkatapos alisin ang belo, may pulot gata na. Tapos ngayon, kung ano-ano na ang sinasabi mo. Ibig sabihin, binabawi mo na ang sinabi mo, di ba? Hindi sa binabawi ko ang sinabi ko. Kundi dahil wala pang lalaki ang nangahas na alisin ang belo ko. At lalong walang lalaki, ang nangahas na makipagpulot gata sa akin. Iyon ay dahil hindi mo pa ako nakikilala. Hihihi, ngayon, naalis ko na ang belo mo. Hinihintay na lang natin ang pulot gata. Huwag mong sabihing naduduwag ka na. Sinong nagsabing naduduwag ako? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Akala mo ba talaga hahayaan kitang alisin ang belo ko at pagkatapos ay makipagpulot gata sa'yo? Paraan ko lang yun para manakit ng tao. Sino mang mag-alis ng belo ko? Sisipsipin ko ang kanyang lakas buhay. E paano kung hindi nila alisin ang belo mo? Sisipsipin ko pa rin ang lakas buhay nila. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Ano ang pagkakaiba kung aalisin ang belo o hindi? Nag-isip ang bride na multo. Walang pagkakaiba. Kung ganun, ano pa ang silbi ng prosesong yan na ginawa mo? Lahat ng multo ay may sariling paraan at proseso sa pananakit ng tao. Kaya ginawa ko ang prosesong ito. Bakit? May problema ba? Kung ganun, bahagi rin ba ng proseso mo ang pulot gata? Kung mayroon namang ganitong proseso, bakit hindi mo ako hayaang magpatuloy? Tutal, nasimulan na rin lang natin to. Gusto mo lang akong pagsamantalahan. Iba namang usapan yan. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay kung profesional ka ba o hindi. Bilang isang profesional na multong nananakit ng tao. Dahil mayroon kang sariling proseso sa pananakit. Pwede bang hayaan mo muna akong biktima na maranasan ito ng maayos? Kailangan ko lang sipsipin ang iyong yang energy. Bakit kailangan mo pa itong maranasan ng maayos? Ang babaeng multo na nakapangkasal ay nagsisimula ng hindi maging makatwiran. Tumimangot ako. Ang habol mo ay ang yang energy ko. Pero hindi mo man lang ako bibigyan ng magandang karanasan. Anong mapapala ko dyan? At isa pa, kung hindi mo rin naman kayang ibigay ang karanasang ipinangako mo, sana hindi mo na lang sinabi. Sa madaling salita, hindi ka pa rin profesional bilang isang multo. Basta, wala akong pakialam. Nandito ka na sa aking karo. Kung anong gusto kong gawin, yun ang gagawin ko. Sisipsipin ko talaga ang yang energy mo. Aba, namimihasa ka na yata, ah? Well, itong si ako ay hindi ko konsintihin yang ugali mong yan. Magbabanta na rin ako, kung hindi mo ako bibigyan ng kahit anong benepisyo. Huwag kang umasang masisipsip mo ang yang energy ko. Ito ang unang beses na nakatagpo ng ganitong klaseng tao ang babaeng multo na nakapangkasal. Galit na galit siya, ngumisi ako ng malamig at sinabi, nasa akin ang yang energy. Ikaw ang walang pagpipilian. Kung pipilitin mong sipsipin ang yang energy ko, kikitalan ko ang sarili kong buhay. Para wala kang masipsip, at kapag namatay ako at naging multo, ipagpapatuloy natin ang usapang ito. Ang babaeng multo na nakapangkasal ay biglang napaatras. Gulat na gulat siyang sinabi. Ganyan talaga ako, Kat Indi. Ano ngayon? Sabi ko nang may kabagsikan. Nang makita niyang hindi ako nagbibiro, ang multong nobya ay tila hindi na alam kung ano ang gagawin. Napaka-arogante na nga ng taong to noong nabubuhay pa siya. Paano pa kaya kung maging multo siya? Di ba mas lalo lang siyang magiging mayabang? Ang multong nobya, sa harap ng isang taong hindi takot sa multo. At lalong hindi takot mamatay, ay talagang wala nang magawa. Sabi nga nila, takot ang tao sa masasamang multo. Pero takot ang multo sa mga siga. Sige, ganito na lang. Palalampasin na kita ngayon. Ako ang Bride of Death. Nakatira ako sa East Mountain Mass Grave sa labas ng Haicheng. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Madali lang. Ako si Chen Ziye, isang preso mula sa ikatlong distrito ng Haicheng No. 1 Prison. Numero 9527. Sige, mula ngayon, sisikapin kong iwasan ka. Makakaalis ka na. Umalis. Anong ibig mong sabihin? Tingin mo sa akin, yung tipo na pwede mo lang kunin kung kailan mo gusto. At basta-basta na lang paalisin. Nataranta ang multong nobya. Kay kung ganoon, anong gusto mong gawin? Ngayong gabi, ang enerhiya ko. Kailangan mong sipsipin. At itong seremonya sa kasal. Kailangan ding matuloy. Kailanman sa buong buhay niya bilang multo, hindi pa siya nakaramdam ng ganitong pagkainis. Sa dinami-dami ng enerhiya ng tao na sinipsip niya. Ngayon lang siya nakatagpo ng isang taong ganito kahirap pakisamahan. Ang masama pa, ginagamit pa niya ang pagpapakamatay bilang banta. Dahil sa sobra niyang pagkadelikado at pagkaarogante. Kapag nagpakamatay nga talaga siya,
malamang ay agad siyang magiging isang masamang multo. At kapag nangyari yun, hindi ba't mas magiging mahirap siyang kalabanin? Kaya naman, naduwag ang Maltong Nobya. Hindi niya pwedeng piliting sipsipin ang enerhiya ko. At lalong hindi kami pwedeng magtalik. Kung ganoon, kalimutan na lang. Hindi na lang niya kukunin ang enerhiya, di ba? Hindi ko inaasahan, grabe. Hindi rin pala ito pwede. Sa sandaling iyon, naramdaman ng babaeng multo na nakapangkasal na ang buong pananaw niya bilang isang kaluluwa. Ay nagsisimula ng gumuho, tumingin siya sa akin at sinabing, "Ay ikaw, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Kailangan nating sundin ang proseso mo. Ituloy ang kasal. Ibibigay ko sa iyo ang lakas buhay ko." Umiiyak na nagmakaawa ang babaeng multo. "Ayoko nang sipsipin ang lakas buhay mo, pwede ba? Umalis ka na lang, sige na. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi pwede. Bilang isang multo, mahalaga ang integridad. Kahit pa sa pananakit ng tao, dapat pa rin nating tuparin ang ating sinabi, di ba?" Habang sinasabi ko iyon, humilata ako nang nakadapas sa loob ng karwahe. "Halika na, kapos na tayo sa oras at mabigat ang misyon. Bilisan mo, ituloy na natin ang kasal." "Kuya, nagkamali na ako, pwede ba? Kasalanan ko na sa pagkakataong ito. Ituring mo na lang na bata pa ako at walang muwang. Palampasin mo na ako, parang awa mo na. Malinaw na malinaw ang paninindigan ko. Walang nang negosasyon. Gusto ko talagang pagsamantalahan ang babaeng multo. At para na rin turuan siya ng leksyon. Pero wala na talagang magawa ang babaeng multo. Ang harapin ako ay parang isang problemang wala ng solusyon. Kung pipilitin niyang sipsipin ang lakas buhay ko, natatakot siyang baka magpakamatay ako at maging isang masamang multo para guluhin pa siya. Pero hindi rin naman niya pwedeng tutuhanin ang kasal sa akin. Ano na ang gagawin niya? "Kuya, malapit nang magumaga. Kailangan ko nang bumalik sa libingan." Isang hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng nangyari ngayong gabi. "Kalimutan na lang natin, pwede." Umiling ako. Hindi ako yung tipo ng taong nagpapalamang. Hindi pwedeng hindi mo ito pananagutan ngayong gabi. Kahit dalhin mo pa ako pabalik sa libingan ng mga patay, huhukayin ko pa rin ang mga buto mo at iuuwi sa bahay. Hanggat hindi mo ako binibigyan ng kasagutan. Dahas ang panlaban sa dahas, ha? Pinigilan ng Maltong Nobya ang kanyang galit. At sa huli nagngit-ngit na sinabi, "Sige, sige, sige. Sisiping ako sa'yo." Napangiti ako. "Oh, di ba? Ganun lang naman pala. Huwag mong isipin na pinagsasamantalahan kita. Ang totoo niyan, tinuturuan kita ng leksyon. Para maintindihan mo, na kahit isa ka pang multo, napakahalaga pa rin ng pagiging tapat. Kung ganun, dapat pa yata kitang pasalamatan. Oh, huwag ka nang mahiya. Hindi na natin ay detalye ang 10,000 salitang kasunod nito." Makalipas ang kalahating oras, tumingin sa akin ang Maltong Nobya ng may hinanakit at sinabing, "Pwede mo na kong bigyan ng enerhiya ng buhay mo ngayon." "Ano? Hindi ba't kabibigay ko lang sa'yo kanina? Ang ibinigay ko ay esensya. Iba yon sa enerhiya ng buhay." "Sige na nga, kaunti lang, ha?" Tumango ang Maltong Nobya, lumapit sa akin, at dahan-daang humigop. Isang hibla ng puting hininga ang lumabas mula sa bibig ko patungo sa bibig ng Maltong Nobya. Ilang segundo lang ay isinara ko na ang aking bibig. "Tama na yan. Nangako akong bibigyan kita. Pero hindi ko sinabing bibigyan kita ng marami. Kahit na isa o dalawang higop lang iyon." Medyo inantok pa rin ako. Natigilan sandali ang Maltong Nobya. Pero wala siyang lakas ng loob na magsalita. Kahit nadihado siya, tiniis na lang niya. Ang pangunahing layunin niya ngayon ay ang makatakas mula sa nakakatakot na halimaw na ito. Wala nang iba pang mahalaga. Pero ako, na nasa loob ng leksyan, ay halatang walang balak na umalis. Tumingin ako sa Maltong Nobya at sinabing, "Bakit kailangan mong humigop ng enerhiya ng buhay ng mga lalaki?" Naging malamig ang titig ng Maltong Nobya. "Dahil gusto kong lumakas, at kaya ko lang sinisipsip ang lakas buhay ng mga lalaki. Ay dahil galit ako sa kanila. May kwento ka pala, ah? Sige, ikwento mo. Paborito ko talagang makinig sa mga kwentong multo. Lalo na kung mismong multo ang nagkukwento." Medyo hindi natuwa ang Maltong Nobya sa narinig niya. Pero sa huli, nagkwento pa rin siya. "Dati, isa akong anak mayaman. Pero sa araw ng kasal ko, hindi pa man lang nakakapasok sa gate ang sasakyang nagdadala sa akin. Yung mapapangasawa ko na hindi ko pa nakikita, abay tumakas kasama ng ibang babae. Kaya ang isang dalagang tulad ko ay naging katatawanan. Dahil doon, hindi ko kinaya. Sinunog ko ang sarili ko sa loob ng sasakyang iyon. At naging isa akong mapaghiganting multo. Napangiwi ako. Masyado ka namang grabe. Ayaw kang ang pakasalan ng tao. E di sana naghanap ka na lang ng ibang lalaki." Pero nang maisip ko ulit, makaluma ang pag-iisip ng mga tao noong unang panahon. Kaya hindi maiiwasan ang mga ganitong trahedya. Pero, tiningnan ako ng kakaiba ng Maltong Nobya at sinabi, "Kanina lang, nung hindi tayo nagkasundo, sabi mo magpapakamatay ka rin, ah. Tapos ngayon, may lakas ka ng loob na sabihing grabe ako." Hehe, natawa ako at sinabi kong, "Painto mo na yan." Agad namang natuwa ang Maltong Nobya. Sa isip-isip niya, sa wakas, bababa na rin ang isang to. Kaya sa isang kumpas lang ng kamay niya, ibinaba sa lupa ng 4 na maliliit na multo ang sinasakyan namin. Doon ko lang tiningnang mabuti. Yung 4 na maliliit na multo ay mga taong papel pala. Hindi sila totoong multo. Parami-rami ka na ring nasipsipan ng lakas buhay, no? Oo, sa mga nakalipas na araw, mga 10 tao na rin. Kung ganun, alam mo bang labag sa batas yung ginagawa mo?
Natigilan ang multong nobya. Oh, tapos, dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko. At tumawag ako. Hello, 911 po. May kasama akong multong nobya dito. Pagkababa ng telepono, galit na sinabi ng multong nobya. Pagkatapos mong makuha ang gusto mo, bigla kang nagbago. At nagsumbong ka pa sa pulis. Napakunot ang noo ko, anong pinagsasabi mo? Ako ang biktima rito. Sinunod ko ang proseso mo, hinayaan kitang sipsipin ang lakas ko. Tapos hindi mo ko papayag ang magsumbong sa pulis. Kung ako naman ang dumukot ng isang babae, pinahiya ko siya at ninakawan pa ng pera. Tapos pagkatapos ng lahat, sasabihin kong siya pa ang walang utang na loob. Pagbabawalan ko siyang magsumbong sa pulis. Makatarungan ba yun? Natigilan ang multong nobya. Mukhang may punto nga ang sinabi ko. Hindi niya talaga kayang kontrahin. Kasalanan niya pala ang lahat. Wala kang hiya. Ay ikaw, hayop ka. Bumigay na ang multong nobya. Hindi siya manalo sa argumento. Wala siyang katwiran. At hindi niya rin ako kayang saktan. Sa sandaling iyon, natuklasan niya na kahit pala multo ay pwede ring makaramdam ng ganitong kawalan ng pag-asa. At habang nangyayari ang lahat, maraming sasakyan ng pulis ang dumating at pinalibutan ang kanyang karo. Kasabay nito, narinig mula sa loob ng karo ang sunod-sunod na pagmumura ng multong nobya. Hayop, walang hiya, salot, many akis. Isang babaeng pulis espiritu ang tumakbo papalapit at tumingin sa iyo. Anong nangyari sa loob? Mukhang galit na galit sa iyo ang multo. Anong ginawa mo sa kanya? Unang araw ko pa lang bilang siga. Ako pa mismo ang dinukot. Hindi ba't nakakahiya ito sa akin? Isa pa, itong multong nobya. Malinaw ang usapan, aalisin ang belo, papasok sa silid, at sisipsipin ang aking lakas. Wala akong pinalampas ni isa. Pagkatapos ng lahat, tumawag ako ng pulis. Makatarungan lang naman, di ba? Grabe, sinipsip niya ang enerhiya ng napakaraming tao. Tapos siya pa ang naagrabyado. Tinitigan ako ng masama ng multong nobya. Ikaw si Chen Ziye, tama. Minarkahan na kita. Mahina pa ako ngayon kaya hindi mo na kita papatulan. Pero akala mo ba mahuhuli ako ng mga pulis espiritu na yan? Habang nagsasalita, biglang sumigaw ang multong nobya. Direkta siyang lumipad palabas mula sa tuktok ng sedan chair. Mahigit 10 pulis espiritu ang naglabas ng baril na panghuli ng multo at ipinutok sa itaas ng sedan chair. Sunod-sunod na bumukas at lumabas ang mga espesyal na lambat, at direktang sinaklob ang multong nobya. Napahiyaw sa sakit ang multong nobya. Ang mga bahagi ng katawan niyang nasakop ng lambat ay walang tigil na umuusok ng puti. Pagkatapos, sumabog ang masamang enerhiya sa buong katawan niya at bigla siyang pumiglas ng malakas. Lagutok, agad na naputol at naduraj ang lambat na nakapulupot sa kanya. Kayo lang, sa tingin niyo mahuhuli niyo ako. Asa, pagkasabi niyon, tumalikod siya at lumipad palayo. Bago umalis, nag-iwan pa siya ng mensahe. Chen Ziye, hindi ka patatawarin ng mga multo mula sa libingan ng Dongshan. Napakunot ang noo ko. Wala talagang silbi ang mga pulis espiritu na ito. Binigyan ko na sila ng napakagandang pagkakataon. Pero ang hihina pa rin nila. Pagkatapos, lumapit sa akin ang babaeng pulis. Boss, ayos ka lang ba? Ayos lang. Teka nga, ang hihina nyo naman. Hinayaan nyo pang makatakas yon. Napakalakas niya. Wala pa kaming kasamang eksperto mula sa aming himpilan sa ngayon. Boss, kailangan mong mag-ingat. Balita ko, hindi biro ang kapangyarihan ng mga multo sa libingan ng Dongshan. Minarkahan ka na ng multong nobya na iyon. Siguradong hindi ka niya titigilan. Baka isama pa niya ang lahat ng multo sa libingan ng Dongshan para kalabanin ka. Alam ko, pero hindi ako natatakot. Nang marinig iyon, humanga ang babaeng pulis espiritu. Boss Ziye, ang tapang mong yan, walang kapantay. Ay oo nga pala, ako si Jinye. Ngayong gabi, ako si Ziye. Sa sandaling iyon, lumapit ang kapitan ng Ghost Police na may ngisi sa labi. Ako naman si Wuye. Pagkatapos magpaalam sa mga Ghost Police, umuwi na akong mag-isa. Kinaumagahan, pumunta ako sa tindahan ng kandila at insenso kung saan ako galing kahapon para bumili pa ng mga gamit. Laking gulat ko, sa unang tingin pa lang sa akin ng babaeng may maikling buhok. Diretso niyang sinabi, wala na yung mga panindang 5 piso. Sa iba ka na lang maghanap. Napangiwi na lang ako. Mayroon ba kayong mga sikretong aklat dito para sa pag-aaral ng Taoist Arts o kahit ano? Ang Basic Taoist Arts Manual, 5,000 bawat isa. Sige, bibili ako ng isa. Nang makita ng babaeng may maikling buhok na naglabas ako ng 5,000 piso. Agad na nagbago ng 180 degree ang pakikitungo niya. Agad niyang iniabot sa akin ng isang Basic Taoist Arts Manual. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, Boss, may kailangan pa po ba kayo? Yung iba, sa susunod na lang. Uuwi muna ako para pag-aralan to. Pagkasabi ko noon, umalis na ako at bumalik sa inuupahan kong kwarto. Ayon sa manual, ang cultivation daw ay ang pagsipsip ng katawan sa chi mula sa langit at lupa para makabuo ng true chi sa loob. Kapag mayroon ka ng true chi, pwede mo nang gamitin ang Taoist arts, witchcraft, Buddhist techniques, at iba pa. Natapos kong basahin ang manual sa loob lang ng kalahating araw. Pagsapit ng hapon, sinimulan ko na ang cultivation. Pagsapit ng dilim, bigla kong iminulat ang aking mga mata. Isang berdeng ilaw ang kumislap sa mga mata ko. Natutunan ko ng sumipsip ng chi. Ganito lang kadali, huwag mong sabihin, isa akong henyo sa cultivation na minsan lang sa 100 taon kung lumitaw. Nagprakti pa ako ng kalahating araw.
Naramdaman kong marami-rami na akong naipong true chi sa aking dantian sa may bandang tiyan. Ang gan sa pakiramdam, para bang yung true chi ay kaya kong ilabas kahit kailan ko gusto. Matapos makapagsimula sa cultivation, lumabas ako at pumunta ulit sa tindahan ng kandila at insenso. May iba pa ba kayong manual para sa pag-aaral ng Taoist Arts? Di ba't bumili ka na kaninang umaga? Yung kanina, tapos ko nang basahin, at natutunan ko na rin ang mga pangunahin. Walang masabi ang dalagang maikli ang buhok. Ilang taon ko nang binabasa yung panimulang aklat na yan pero hindi ko pa rin magets. Tapos ikaw, sasabihin mong kalahating araw mo lang natutunan. Pero pinigilan pa rin niya ang sarili at hindi na nagsalita. Pagkatapos, kumuha ulit siya ng isang libro mula sa loob ng kwarto. Ito ang Compendium of Taoist Arts. Kasama dito ang seksyon ng mga simbolo, orasayon, at kumpas ng kamay. Medyo mahal, 15,000. Interesado ka ba? Bibilhin ko sa halagang 13,000. Sige, deal. Tintik, nalamangan pa yata ako. Pagkatapos kong magbayad at makuha ang gamit, bumalik na ako sa inuupahan kong kwarto. Binuksan ko ang Compendium of Taoist Arts at nagsimulang magbasa. Pinag-aralan ko kung paano gumuhit ng ilang simbolo at kung paano gamitin ang mga orasayon. Pati na rin ang mga galaw ng daliri para sa mga kumpas ng kamay. Ngayon, masasabi ko ng isa na akong bihasang salarin. Naisip ko, hating gabi na rin naman. Kaya lumabas na lang ako para maghanap ng maltong aasikasuhin. At para makakuha na rin ng pabuya. Dahil doon, nagpa siya akong gumawa muna ng sarili kong mahiwagang sandata. Naghanap ako sa buong kwarto. At ang nakita ko lang ay isang kinakalawang na itak na pambiyak ng pakwan. Agad kong sinunod ang pamamaraan para tipunin ang panloob kong enerhiya sa dulo ng aking daliri. At iniukit ang mga simbolo sa magkabilang gilid ng kinakalawang na itak. Habang dumadaloy ang enerhiya sa talem, dahan-dahan, isang serye ng mga ukit ang lumitaw. Ilang sandali lang, isang kompletong divine weapon talisman ang lumabas sa talem ng itak. Sa huli, kinagat ko ang aking daliri, at nagpatak ng 2 patak ng dugo sa simbolo. Sa bilog ng langit at lapad ng lupa, 9 na atas ang magpapasya. Basbasan at gisingin, banal na sandatay ilito. Ipakita ang walang hanggang kapangyarihan at lakas. Sundin ang utos ngayon din. Pagkatapos bigkasin ng orasayon, ang 2 divine weapon talisman sa itak ay biglang nagliwanag. Pagkatapos kong gawin ang lahat, basang-basa ako sa pawis. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap gumawa ng isang mahiwagang sandata. Pagkatapos, dala-dala ang itak na pambiyak ng pakwan, lumabas na ako. Kung hindi ako hahanap ng maltong kikidnapin, paano ko naman masasabing ako ang kilabot na bandido ng hating gabi? Sa mga oras na ito, gaya ng dati, walang katao-tao sa kalye. 2 kalsada na ang nalakad ko. Sa